Okay, speaking naman dito kay Robin Padilla, nasabi nyo maging Senate President, wag na lang doon. Wag na lang doon ang pag-usapan natin. Ito ang panibagong balita. Kung hindi matutuloy, kung hindi matutuloy ang kudita bukas laban kay kasi SP, Senate President Cayetano, mga kababayan, sobrang lala ng balita. Mga estudyante, magiging estupidyante. Robin, bagong education chairman. Aray ko, mga kababayan. Ito po ang balita ngayon. Itong si Bam Aquino ay nagsumiti na ng kanyang resignation at ang ipapalit daw di umano ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang Education Committee Chairman ay itong si Robin Padilla. Okay? Ma'am Senny Mastrilli, bakit sinabi ni Kent yun ka-GP? Kakapanood ko lang. Hindi ko rin alam kung bakit niya sinabi yun eh. Ang caption pa nga nang nag-post nun eh, sabi niya, loyalista lang ang makakaintindi nito. Kung loyalista ka, mauunawaan mo to. Pag hindi ka loyalista, hindi mo mauunawaan to, anak ng tinapa. Anyway, mga kababayan, babalikan ko yung video na yan pag nahanap ko ulit. Pero punta muna natin tong pagsusumiti po ni Bam Aquino ng resignation. Dahil nga po, iba na po mga kababayan, automatic naman yon na pagbago na po ang Senate President, magbabago din ang structure ng Senado. Ngayon, plano po nitong si Alan Peter Cayetano na ibigay, mga kababayan, kay Senator Robin Padilla ang pagiging committee chair ng basic education. Aray ko. Parang Sara Duterte ang mangyayari dito. Sabi rito, naglabas si Senator Bam Aquino. Wait. Ito po, mga kababayan, yung balita. Senator Robin Padilla itatalaga bilang committee chair for basic education. Ayan kahapon yan. Kahapon, nabalita yan. Naglabas si Senator Bam Aquino ng progress report kaugnay ng kanyang 10 buwan ng panunungkulan bilang chairperson ng Senate Committee on Basic Education, kung saan itinampok niya ang mga programa at reformang pinakikinabangan ng mga estudyante at guro at tumutulong tugunan ang crisis sa edukasyon sa bansa. Alam nyo, masasayang din to eh. Kapag nanatili si Alan Peter Cayetano na Senate President. Nawala kay Aquino ang kanyang pagiging chairperson ng committee matapos ang pagbabago sa liderato ng Senado na naglipat sa kanya sa minorya or minority. Sa loob ng 10 buwan, ginawa po natin ang ating mandato. Tinupad ang mga pangako at nagtatrabaho para sa inyo. Sinulit po natin ang bawat araw na binigay sa akin upang maipasa ang mga kailangang reformang tumutugon sa ating edukasyon. Education crisis. Sa simula ng kanyang pamumuno bilang chairperson, inilatag ni Aquino ang isang komprehensibong 7-puntong agenda na naglalayong iangat ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Kabilang ang agarang pagdugon sa mga issue tulad ng nutrisyon, kakulangan sa silid-aralan, mga aklat, konektibidad, suporta sa mga guro, learning gap at employability. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naitatag ang balangkas ng 10 taong National Education and Workforce Development Plan or NAT Plan 2026 to 2035 upang makatulong sa pagtugon sa mga problemang kinakaharap ng sistema ng edukasyon sa bansa. Kabilang dito ang learning gaps at patuloy na pagbaba ng proficiency na ipinakita ng Comprehensive Rapid Literacy Assessment. Ito yung panahon ni Sara na nakita natin na halos sa reading comprehension, mahina ang mga kabataan ngayon, ang mga estudyante, di ba? Wala. Nanatuklas ang 48.76% ng mga mag-aaral ay hindi nakakabasa ayon sa grade level pagsapit ng grade 3 noong school year 24 to 25. Habang bumababa naman ang proficiency rates mula 30.5% sa grade 3 hanggang
40% na lamang pagsapit ng grade 12. Ang baba nga nun. 30 tapos nagiging 0.40. Layunin din ng NATPLAN 2026 to 2035 na tugunan ang stunting sa mga batang mag-aaral na nakakaapekto sa 23.6% or percent ng mga bata na nagdudulot ng hindi na maibabalik na neurological damage bago pa man sila makapasok sa paaralan, pati na rin ang kakulangan sa 166,000 silid-aralan sa bansa. Binanggit din ni Aquino ang mga nagawa sa kanyang panunungkulan bilang pinuno ng Committee on Basic Education, kabilang ang pagtiyak sa makasaysayang 1.34 trilyong pondo para sa edukasyon sa ilalim ng 2026 national budget, ang pinakamalaking edukasyon budget sa kasaysayan ng bansa. Pero ano kaya mangyayari pag si Robin ang naupo dito? Kabilang sa naturang halaga ng ang 67.9 billion para sa pagtatayo ng 25,000 silid-aralan upang makatulong na matugunan ang kakulangan na 166,000 classroom sa bansa. Gayun din ang 37 billion para sa implementasyon ng Free College Law or RA 10931, kabilang ang dagdag na pondo para sa tertiary education subsidy na nagbibigay ng allowance sa mga kapuspalad na estudyante. Naglaan din ang 2026 education budget ng 25.7 billion para sa pinalawak na school-based feeding program. Ipinakita po natin na kapag sineryoso, may sense of urgency, at kapag sinasantabi ang mga away politika, masusolusyonan ang crisis. Ito may sense of urgency. Baka kay Robin Padilla ibang urgency. 'Di ba? Di ba Mr. Urge 'yun? Kaya iba yung sense of urgency nun. Going back mga kababayan, nakita nyo naman, di ko na tinapos. Pero, kumpletos Ricados, masipag itong si Bam Aquino, hindi nga nag-iingay ito sa Senado eh. Pero nakita natin yung accomplishment niya. Nakita natin, mga kababayan, na nagtatrabaho ito, na kumbaga, halos sabi ko walang pakialam. 'Di ba? Ang kanya lang trabaho, matulungan yung mga kabataan. Kaya sabi ko nga, tama yung pagpili ng mga kabataan dito kay Bam Aquino bilang panibagong senador, bilang sabihin natin kinatawan ng kabataan. At sa totoo lang, kaya nga po daw nanalo ito si Salvador Panelo na nagsabi. Dahil matatalinong mga mag-aaral, estudyante at mga tao ang pumili dito. Na hindi daw magagawa ng mga DDS, sabi ni Sal Panelo. Ito daw ang hindi makuha-kuha na sektor ng mga DDS, yung kabataan na may utak, na nakapag-aral ng maayos. Pero yung mga kabataan na nandyan lang sa kalye, walang pinag-aralan, walang alam, hindi nakatapos, hindi nakapag-aral, mga DDS yon, hindi binoto si Bam Aquino. 'Di ba? Tapos ilalagay mo si Robin Padilla. Ano to? Gagawin niya, magre-rely lang din siya doon sa mga tao, mga kababayan. Magre-rely lang din siya doon sa kanya mga staff. Ang layo ng gap ni Robin Padilla at ni Bam Aquino. Ako bobo na. Mas bobo pa si Robin Padilla. Tapos papahawakin mo ng Basic Education Committee. Okay na sa akin, ilagay mo siya doon sa dati niyang kinalalagyan. 'Di ba? Doon sa mass media, okay na siya doon eh. Doon mo na lang ilagay, artista naman. Pero dito guys, very critical ang pagiging Basic Education Committee Chairman. Dapat ang nilalagay dito may laman ng utak. 'Di ba? Hindi nilalagay dito yung may laman yung utin. Dapat may utak. Na may utak na ginagamit para sa may kapararakang bagay. Hindi para sa kalibugan. Ano yung naiisip ni Alan Peter Cayetano? Kaya mga kababayan, palitan nyo si Alan Peter Cayetano bukas.
Ituloy nyo na yan. Walang mangyayari sa mga estudyante natin. Yung mga anak-anak ninyo, kapag nagpatuloy ito, 2 taon. Mga kababayan, 2 taon ang masasayang. Baka hindi lang 2 taon. Kung nakaupo pa rin. Di ba? Na committee chairman, etong si Robin Padilla. Simpleng batas, hindi nga maintindihan eh. Simpleng parliamentary courtesy, hindi maintindihan. Simpleng pagsigaw, balat sibuyas. Tapos pauupuin nyo dito. Ang dapat pinapaupo ninyo dito, yung taong may alam. Yung nakakaintindi po ng Ingles. Yung may contingency plan. Yung tipong taong mga kababayan may karanasan. Hindi yung karanasan sa bilibid. Hindi yung may karanasan na ex-convict. Diba? Na alam ay puro away. Na alam ay puro suntukan. Na ayon nga kay Trillanes. Ano ba to si Senator Robin? Bakit hindi to nag-mature? Puro suntukan, elementary lang? Diba? Ano na mangyayari sa mga kabataan? Diba? Na mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Yung mga kabataan na yan, kapag nagpatuloy ang pag-upo ni Alan Peter Cayetano, umupo si Senator Robin Padilla bilang Basic Education Committee Chairman. Ang mga estudyante, siguradong magiging stupid. Diante kayo. Akala ko ba wanted na yan si Robin? Wag muna natin pag-usapan yung wanted. Not totally wanted, 'di ba? Person of interest lang si Robin. Kung ano ang tawag dito, kinalaman sa pagkawala ni Senator Bato. Pero dito muna tayo, guys. Sa fact na nabalita na siya po ang itatalaga bilang committee chairman ng Basic Education na ang lala. Biruin nyo, ang isang Senate President, mga kababayan, tingnan nyo ang pinagkaiba. Senate President ka. Diba? Yung critical thinking, wala ka. Bakit, GP? Anak ng tinapa, Senate President ka. Ang pangit mo magdesisyon. Dapat ang isang leader, mga kababayan, ilalagay mo sa isang posisyon yung tao na fit sa kanyang posisyon. Hindi yung unfit. Di ba? Kulang na lang tang si Robin Padilla, dalin sa mental eh. Kaya pabalikin natin sa munti. Doon siya makipag-away. Gusto naman lagi suntukan eh. Eto, kung hindi nyo tatanggalin yan, magkakaroon na naman tayo ng kasaysayan. Kasaysayan sa Senado na ang pauupuin mo ay walang alam sa edukasyon. Pauupuin mo sa Basic Education Committee Chair, mga kababayan, ay hindi marunong umintindi ng Ingles. Baka kailangan niya pa yun humingi ng tulong sa kanyang mga staff. Staff niya na lang kaya ang gawing committee chair. 'Di ba? Chess master, at least dapat professor ka o teacher. Oo. Pustahan tayo, hindi papasok si Robin bukas. Maganda. Kung hindi pumasok si Robin bukas, mga kababayan, maganda. Kaya lang, GP, paano yan? Eto ang tanong. Kung hindi papasok si Robin, hindi papasok si Bato, di ba merong resolusyon? Etong si Marcoleta na itinaas, na ang alam ko inaprubahan ni Alan Peter Cayetano. Ano yon? Yung resolution na yan ay naglalayon na kahit hindi dumalo ang miyembro physically, pwede na silang gumamit ng Zoom sa pagboto. Pwede na silang gumamit online sa pagboto. Patay tayo dyan. Lahat ng ginagawa nila ngayon ay pabor sa kanila. Dahil alam siguro nila,
Tama yung source na talagang plinano nila ang pagtakas ni Senator Bato. Kaya lahat ng mga resolusyon na ginawa nila ay pabor para sa kanila. Yung resolusyon na yon na pwede ka nang bumoto via online, hindi mo na kailangan umattend sa Senado. Para kanino yan? Sa kanila. Kaya yung pagpuga, yung pagtakas ni Bato, nakaalay niyan sa kanilang plano. Ay ngayon, lumalabas na ang totoo. Sinungaling talaga tong si Aplaska. Tung sabi niya nung una, wala silang CCTV dun sa shooting incident. Tapos bigla ngayon inaamin niya na mayroon daw. Walang pwedeng paglagyan kay Robin. Pwede siya sa kanto, barbershop. Unfair yan, GP. Ano ang unfair? Unfair yung hindi a-attend, no? Tapos biglang sa Zoom lang magbobotohan. Kung tama ko na inaprubahan yan ni Alan Peter Cayetano, patay ang buto-buto. Pero, ewan ko lang kung hindi na-aprubahan yon, 'di ba? Kaya sila nag-solusyon or nag-resolution para sa plano talaga nila. Kita simula nung maging president at VP ang Duterte, nawala na sa mga kabataang Pilipino ang tamang disiplina, correct? Nawalan tayo ng GMRC, Good Manners and Right Conduct. Sa panahon niya ni Duterte. Kahit sa basic education, alam ko nawala yan nun. At hindi lang basta nawala, mga kababayan, yung GMRC na yan. Dahil ito ay naging reflection ng mga kabataan. Nung minura ni Duterte ang Panginoong Diyos, hindi na natakot ang mga kabataan, ang mga Pilipino. Diba? Halos wala na nagsisimba. Halos wala nang tumatawag sa Panginoon. Wala nang takot ang mga tao. Oh. Ang mga kabataan, ang mga Pilipino, parang normal na sa kanila ang pagmumura. So ano na nangyayari? 'Di ba? Nababaliwala lahat. Kumbaga, wala na yung good moral eh. Ultimo yung pagmamano. 'Di ba? Nawala na yun eh. Na dapat meron tayo palagi. Yung paggalang sa magulang, nawawala na yun. Sa totoo lang, mga ka-GP, nakakadismaya. Kaya dapat palitan na natin itong si Alan Peter Cayetano. 'Di ba? Palitan na natin yan. Okay? So ayan mga kababayan, pasensya na po kayo, bibitinin ko muna. Meron pa sana tayong dadalawang topic, pero ayun, kailangan ko muna mag-prepare at meron tayong aasikasuhin. Magkita-kita tayo mamaya mga kababayan. Yung utang ko sa mga babatiin, sige, bati tayo. Salamat po sa lahat ng mga nanood ngayon. Simple Minds, Epipania, Paklibare, Ayu, Mac1, Leonida Negrillo ng Cereza Forza. Lahat ng Cereza Forza, maraming salamat sa pagsuporta. Ma'am Leonida, Loveless, TJR2K26, Ron Reyes, Irma Kapuyan, Estrelita Carpio, Regina Flores, Carlos Maglasang, good morning sir. Edic Concepcion, Eris Espinosa, Chessmaster, Lena Sabado, Emily Basug, Jenny Ramos, Andre Marquez, Edith Atinaya, Bogs, Metal Maid, Catalina Marquez, Rowena Dagolo, Bella, Cabeso, shoutout po sa inyo, Monica Bandabia, Manny Catolos, Bugs Overload, Opel Yapes, Shiputin, Reno Rivera, Accord, Tirso Capito, Andre Marquez, Eddie Concepcion, Maria Bibian Rino, Noel Minor, Beli Cabes, mga naulit na no, Kim Calderon, Dolores Magpantay Basas, Pearl, okay, Gravity Force, Robert Cabe, Roberto Avila, Hernando Santos, George Vasquez, Artestrem, Joel Lanas, or Joel Anas, Kiel Magudayaw,
Ma'am Banji Asay, Tess Madera, ano to? Jacor Rever R. Tama ba yun? Jacor Rever R. Aha. Silvia Latorre, Lord Amicos, Lucy San Ramon, Rainy Pascua, Merlin Aznor, Marlon Apau, Senny Mastrilli, Alma Manicap, okay, Alfie Millares, Dolores, Ferdinand Agbayani. Salamat po muli sa inyong lahat mga kababayan. Bye-bye!